Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction video, no? Reaction video ng mga nagaganap sa ating bansa. So, ito yung mga balita na mga latest na balita, yung mga mainit na issue ngayon sa ating bansa. Lalong-lalo na sa West Philippine Sea, no? So, bibigyan natin ng reaction yan. So, mga guys, no? So, okay, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, so please like and subscribe lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay, ulitin ko ulit, like and subscribe muna, okay? So, itong ating bibigyan ng reaction video, itong sa balita na nagaganap sa ngayon. So, ito nga, may pamagat na si Gibo pinaaresto na si Duterte, tinuro na ng Chinese spy. So malaking issue to, no? Nagsalita na ang Philippine Coast Guard. So okay, no? So umpisa na natin to kung ano talaga ang issue sa ngayon, no? Bakit naging membro ng auxiliary yan? Somebody have allowed them to become members of the auxiliary. Tama. Nagpapanik na ditong China. Gusto na nilang biglang umuwi. Gusto nang umalis sa Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, sinabihan na ni Gibo ang AFP na maghanda sila sa Pilipinas, na baka hindi lang dito sa loob ilalaban ng AFP, maging sa labas ng Pilipinas. Kaya dapat maging matatag ang AFP, maghandang ipaglaban ng Pilipinas. We need to transform our army into a multi-mission ready, cross-domain, and capable force that can effectively thwart emerging threats to our country's stability and sovereignty. Pero ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kayang-kaya daw nating manalo sa China kahit di makipaggera mga Pilipino. Total dun lang naman sa internet matapang si China, de dun natin mapapakinabangan mga Pilipino. We can fight in the cyber domain even with just a laptop, no? Or even pati nga cellphone, kayang-kaya natin lumaban. And Ayan, sabi na AP Chief Staff, so parang sinabi niya na na lalabanan natin ang ating kalaban ng mga Chekwa by by cellphone lang, by laptop, by cyber. So sigurado mapapataob na yung matatalo na ang mga Chekwa. Parang ganon. alam naman natin na mga Pilipino ay magagaling, no, sa cyber. So we are going to harness that competence, that skill of the Filipinos in order for us to develop a highly competent and capable cyber warrior. Hindi naman kinakailangan na talagang magaling na sila, because we will train them also in cyber defense, both passive and active defense. Babala naman ng ilang mambabatas, paano maayos ito ni Gibo kung totoong merong deal itong si Duterte sa China matapos madiskubring pinasok ng PCG ng mga espiya nung siya pang nakaupo. Gustong pananagutin siya ng kamera. Kaya parang Oo nga naman, no? So sila din yung dating pangulo parang siya pa ang nagpasok ng mga Chinese sa Philippine Coast Guard. Ayun ang mga ayun ang ating kumbaga na komento. So tignan tuloy pa natin. tumitibay yung ating tumitibay yung ating hinala, yung ating hypothesis na meron talagang deal itong si Duterte with China. Kaya talagang panagutin, gusto natin talagang panagutin ito. Kung hindi ito mapapanagot ng PCG, ay baka mag-aralan din namin yung pagpa-file ng resolution kaugnay dito. Sure, member ng PLA yun, di ba? Kung pumasok dito sa Pilipinas. And of course, sila ay loyal sa kanilang bansa. Tama. At malamang na-report yung mga
kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa. At yun po yung nakakabahala kasi intelligence ano yun information. At ngayon, kaya siguro pag-aaralan namin kung paano talaga magkaroon ng resolution para paimbestigahan ito. So marami talaga naghihinala na na yung panahon, yung mga Chinese na pumasok sa Philippine Coast Guard, yung panahon pa ng dating administrasyon na Duterte. So talagang ang tinutukoy ng investigasyon o kanilang haka-haka si dating presidente ang nagpasok ng mga Chinese sa Philippine Coast Guard. Hindi na nga yung fact na may ganun karaming mga Chinese nationals na nasa PCG, pero mas scary po yung fact na may mga enablers sila mismo sa hanay ng pamahalaan ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya talaga hindi dapat ito palampasin kasi ilang layers na yan ng pag-apak sa soberanya natin. Dali-dali namang pinagtanggol si Duterte ng taon niyang si Balilla ukol sa pagkakaugnay. Sila daw nagpapasok sa PCG nitong mga Chinese na nang i-spy. Bumaliktad nga ba sila sa China? Dapat nang ipahuli kung totoong sa Pilipinas nagtraidor sila. Sila ay tutulong sa aspect lang po ng humanitarian assistance, donation. Wala silang participation sa mga activities ng Philippine Coast Guard, lalo na po sa mga sensitibong pagkilos. Ngayon, ikaw, bilang Kita nyo naman humanitarian daw. Sila pala nagpasok, pumirma yun, yung yung PCG na yun. Na yung mga Chinese, hindi raw sumasama sa mga sa mga sensitibo ng gawain ng PCG, pang humanitarian lang. So maniwala kayo mga taong bayan diyan, no? So kayo na bahala comments at reaction diyan sa baba para malaman din ng taong bayan kung ano mga komento. Komento lang naman, no? So hindi tayo nagbabalita, hindi tayo naghuhusga. Kumbaga komentaryo siyempre, no? So okay, diretso pa natin. Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo, no? So talagang malaking katanungan, no, kung bakit nandyan yung mga Chinese sa Philippine Coast Guard. So noon pa pala yan. So sabi ng mga ilang mga experts sa batas, talagang meron nagpapasok dyan sa Philippine Coast Guard. May isang tao, no? So komentaryo uli para magkaalaman na. Okay, kung gusto nyo naman ganito mga balita, ganito mga reaction video, please like and subscribe lang muna bago tayo magtapos. Okay mga guys, ulitin ko like and subscribe lang para maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga marami pang mga netizens. Okay?